may natitirang babae sa mundo, dalawa lang sila. Si Congressman Laila De Lima at Congressman Jervil Luistro. Sino Pastilan. Ay, nako, ang dalawang kurimaw. sa kanila ang liligawan mo at bakit? Masaya, ha? Akala ko ba matapang ka, Gibo Teodoro? Nabahag mga kadunatik sa sinabi ni Inday Sara Duterte. Bakit kasi nagbitaw ng statement itong si Gibo tapos hindi pala mapapatunayan? Atras lang pala mga kadunatics. Ito kasi yung sinabi nyo nakarang araw. Ito, panoorin natin. Basahin lang natin mga kadunatics ng mabilisan. Dapat nang magbitiw. Okay, ito talaga yung sabi niya no? Dapat nang magbitiw sa pwesto ang mga pro-China na mga opisyal. Okay. Yan talaga yung sinabi ni Gibo Teodoro mga kadunatics. At sa sinabi niyang ito mga kadunatics, si Inday Sara Duterte ay, talagang matapang na nagsalita din. Kung gusto mo Gibo, okay, pangalanan mo bago sila magbitaw. Ito kasi yung sabi ni Inday. Alright? Panoorin lang natin mga kadunatics ang sabi ni Inday. Tapos doon tayo sa bagong statement ni Gibo Teodoro. Ngayong araw lang talaga. Okay? Ayan. Bahagi ng pahayag ni Vice President Sara Duterte. Siguro para klaro sa lahat ng mga kababayan natin, dapat pangalanan Correct. kung sino yung mga officials na tinutukoy niya na nagde-defend sa China over the West Philippine Sea issue. Kasi di mo naman pangalanan yung mga opisyal at syempre suspect kahit ang presidente natin kasali sa suspect doon kasi walang pangalan, walang listahan ng pangalan. At nakipagkamay itong si Bangag kay Xi Jinping. Mga kadunatics, parang pilit na pilit. Hinahabol niya pa. Dapat mga kadunatics magbitaw din itong si Bongbong Marcos. So, dahil sa pahayag na to, tinanong si Gibo Teodoro at anong sabi niya mga kadunatics ay nabahag talaga yung buntot Ay nako, ito ang sabi niya. Naglabas tayo ng policy statement. Policy statement ng kagawaran. Ang kagawaran ng Department of National Defense ay may mahigpit na alituntunin sa mga gawain nito na pinatutupad magmula sa akin hanggang sa huling kaanib dito. At dito sa mga usapin nito, ang ginagamit natin ay objective criteria. Ang criteria na yan ay AO29. At ito ay binibigay namin pasihan upang makipagtulungan at makipag-ugnayan sa ibang mga ahensya kung may kinakailangan. Ngayon, ang pagnonombra or papangalan sa tao ay hindi namin ginagawa kung hindi merong matibay na ebidensya. Kailan Pulpul ka pala Nagbitaw ka ng statement na may mga officials na pro-China tapos ngayon wala ka palang ebidensya. Pastilan talaga itong mga secretary ni Bungog Bangag Jr. mga kadunatics ay talagang wala na sa isip. Look at this. Ang layo ng mga sagot niya. Sige, pangalanan mo. Hinamon ka na ng Vice Presidente. Magbitaw ka ng ganong statement tapos hindi mo pala kayang panindigan. Bakla ditong si Gibo. Maganda yung reputasyon nitong si Gibo. Nung under pa sa administrasyon ni Tatay Digong mga kadunatics, maraming hanga nitong taong ito. Pero tingnan nyo, iba talaga ang magagawa ng posisyon at pera, ba namin ginawa yan? Alice Guo, Tony Yang, Sanja, Chuan Xing. Dahil sa pangangalaga namin dito sa aming operational security at regard sa mga institutional procedures namin, dito nagmumula ang tiwala ng taong bayan sa institusyon. Dahil ito ang isa pinaka potent na institusyon. At dahil dito ay nagkakaroon din tayo ng tiwala ng taong bayan at ng ating mga kaalyado dahil sa disiplina ng organisasyon para mapatupad ang ating mandato. At kabilang dito ang pangangalaga ng mga karapatan ng tao, lalo na ang reputasyon nito.
Satisfied ba kayo sa sagot niyo mga kadonatics? Ha? Wala eh, no? Wala talaga. Nabungok nga talaga. Ano yung sabi niya kay Alice Guo, kay Ong? Ito. Kung hindi merong matibay na ebidensya, kailan ba namin ginawa yan? Alice Guo, Tony Yang, Sanja, Chuan Xing. Dahil Ano daw? Ay nako, ang layo mo, layo mo. Alam ko mga kadonatics, sinong pinatungkol ni Gibo Teodoro dito. Ha? Siguro kasama na sila Robin Padilla, sila Inday Sara Duterte, mga Duterte in general, at iba pa. Pero, natakot kasi eh. Akala niya talaga na hindi siya hamunin ni Inday Sara Duterte. Sige, pangalanan mo, Gibo. Oh, di ba? Anong nangyari mga kadonatics? Nag-excuse. Excuses against excuses. Wala talaga eh. No? Bungok talaga itong mga cabinet secretaries ni Bangag Jr. mga kadonatics. At ito mga kadonatics, basahin lang natin ng mabilisan itong, apat na Marines, okay? Na nagbitiw. So, totoo pala talaga mga kadonatics, hindi nagbitiw, nag-iba ng statement. Totoo pala talaga na galing sa 18 na Marines mga kadonatics ang apat. Hindi pala yung additional na 14. No! Galing pala sa 18 na Marines yung una talagang dumaan sa mga interviews, conferences mga kadonatics. Para isiwalat yung katotohanan. Tapos ito, grabe. Kaya nga, ang kasamahan nila mga kadonatics, ang 14 ay galit. Lawyer says the remaining 14 Marines are furious with the 4 who betrayed them and sided with Romualdez. Can you imagine that? Grabe, di ba? Ay nadutlan og sa Bisaya pa mga kadonatics, nadutlan og kahadlok ang apat. Ang dami nyo ng pinagdaanan, conferences, interviews mga kadonatics, pinagsasabi nyo na sinasabi nyo yung katotohanan kasi nga labag sa konsensya nyo. Tapos eto lang, mag-recant lang kayo. What? Kaya nga galit yung 14 pa mga kadonatics, sabi ni Atty. Baligod. At yung 14 daw, for sure ay matindi daw ang hawak nun mga kadonatics, hindi daw basta-basta. Siguro dinamay yung pamilya, kaya ayun, nag-iba ng statement. Kakaiba talaga, grabe talaga itong si Bangag Jr. mga kadonatics, gagawin ang lahat. So, if may susunod pa sa kanila, I would not be surprised anymore. Kasi, tingnan mo, na-penetrate nila yung apat na, naka-fence na yun mga kadonatics. Pero look at this. Grabe. Takot na takot to sila. Sobrang takot na nila. Kaya ganito. At Attorney Mark Tolentino may pasaring. May tinanong pala sa kanya. Itanong sa kanya mga kadonatics at sobrang grabe din itong tanong na ito eh. No? Itong tanong na ito mga kadonatics ay itatanong natin sa iyo din. First, panoorin mo muna natin anong yung sagot ni Attorney Mark. Ito. Kung may natitirang babae sa mundo, dalawa lang sila. Si Congressman Laila de Lima at Congressman Jervil Luistro. Sino Pastilan. Ay, nako, ang dalawang kurimaw. sa kanila ang liligawan mo at bakit? Masaya, masaya ako maging single. Period! Okay. Aray mo, panghak. Ay, nako. Ikaw mga kadonatics, okay. Pag dalawa na lang ang natitirang babae sa buong mundo, eto ay si Dilimao at si Kapunan. Sinong pipiliin mo? Comment down below at babasahin natin yan mga kadonatics. Kung ako yung tatanungin, hindi na ako magpapaiwan mga kadonatics. Dalawa na lang sila maiwan sa mundo. Hindi na ako, sasama na ako sa mga pumanaw. Ay nako. Anyway, thank you so much and God bless you mga kadonatics. Ingat kayo palagi. At don't forget to like and subscribe. Bye-bye.